Sa mga hirap mag-apply, hirap mag-ibang bansa, eto na yung sagot na inaantay nyo. Sa mga college student na gustong secured ang future nyo, pakinggan nyo to. Maghanap kayo ng backer nyo. Sabihin na natin na parehas tayo graduate ng grade. Lang yung grade Yung school. mindset, boy, pabobo. Valedictorian na lahat ng medal nasa iyo. Pero yung kapitan ng barko, tito ko, tingin mo sino matatanggap? Kung ikaw yung kinuha ng tito mo na kapitan, baka hindi ba kayo nakakalayo? Lumubog na yung barko. See the difference? You are promoting mediocrity. Sorry, tatagalogin ko. Ano bang Tagalog na mediocre? So-so. Hindi pala Tagalog yun. Sorry, nahirapan ako. Malalim pa ba? Teka lang. Mediocrity. Ano ba Tagalog ng mediocrity? Bawan. Kakulangan sa husay. Yung kontento na sa kung ano yung alam mo lang. Wala kang katulad nung ang hirap i-describe nung ugali ng mga Hapon na they chose always excellent. Now, ito yung hindi nare-realize ng mga taong may ganyang mindset. Yung taong kumukuha ng ganong klaseng empleyado, sino sa tingin mo yung magsasuffer nun? Of course, hindi lang yung tito mong kapitan, but the whole company itself. Because instead na kumukuha ka ng asset, kumukuha ka ng liability, pabigat. Imbis na kinuha mo yung magaling that has a potential, 'di ba? Has a greater potential. Ang kinuha mo yung kakilala mo dahil kakilala mo lang. Walang merit yung kagalingan niya, walang basis yung kagalingan niya, kundi well, tito mo lang. I'm not denying that does not happen. 'Di ba? Nangyayari yan, of course. But if we keep on doing that kind of practice, what do you think would happen sa society natin? Again, yung society natin magiging pabobo. 'Di ba? Because of that kind of practice. And sasabihin niya, but that's the reality. Ano naman kung that's the reality, so was other crimes. So was other unpleasant things. So does that mean wag na nating i-improve? Isip-isip din, boy. Paano ka nga pala mag-iisip? Kung yung pag-iisip mismo, inaayawan mo. Ayaw mong matuto, ayaw mong gumaling. 'Di ba? So saan ka kukuha ng pag-iisip na gagamitin mo para sa mas complex na trabaho? Ano, balik sa magrereklamo ka or sisisihin mo yung iba? Is it even fair na isisi mo yung pagiging mediocre mo, pagiging so-so mo sa ibang tao? Now, typical Filipino. Pipili sila ng mga desisyon nila sa buhay and it will have effects for the near future and the long-term future and at the moment. Diba? And of course, marami sa mga Pilipino yung narrow-minded or yung nearsighted lang na ang nakikita lang nila na epekto nung gusto nilang mangyari doon sa present up until the near future. Pero they cannot fathom, hindi nila maisip sa hinagap nila. Putya, lalim pa rin. Pasensya na. Hindi ko talaga mapababaw eh. Pero well, alam ko naman i-google nyo to. So, di ba, okay, tamad. So, yun na nga, yung mga ganyang klaseng mindset kasi, hindi nila maisip sa hinagap nila yung aabutin ng future. Kaya madalas ng mga Pilipino, hindi nagpaplano yan. Kaya pansinin nyo, yung Pilipino mahilig sa tingi. Kasi yung pagpaplano nila hanggang sa short term lang. This is Pinoy Extreme.